So after nating sabay-sabay na makita ang reveal ito ni Leon sa Resident Evil Requiem, syempre, pinanood ko uli ng ilan pang ulit para maihimay natin ang bawat detalye. Hindi naman tayo nabigo dahil meron akong mga napansin na munting detalye na pwede nating ma-reveal early on. Sa unang bahagi nung trailer, na-reveal na nga natin na yung nakatalikod na matanda ay wala palang kinalaman kay Jake, walang kinalaman kay Wesker, at wala ring kinalaman kay Oswald Spencer. Ito palang taong to ay si Dr. Victor Gideon na nagtayo nga ng kanyang sariling building after ng pag-crumble ng Umbrella Corporation. At sabi niya nga, eto ngang si Grace ay matagal na nga niyang nahanap. Si Grace daw di umano ay ang kanyang special or chosen one. Pwede nating isipin na baka yung mga sikretong inilabas ng nanay niyang si Alisa ay may kinalaman dito nga sa ini-eksperimento ni Dr. Gideon. At si Grace ang key factor or key person para ma-unlock ang misteryo neto, or merong something special sa kanyang dugo or maybe sa kanyang DNA kaya nga siya tinali ng pateorek doon sa hospital bed. Hindi natin alam pa. But this is one of the interesting part, mga kaangas. Nakita naman natin na may investigasyon na nangyayari. At sa kabilang linya, pagkakaintindi ko, ang kausap nung babaeng yun ay si Leon Kennedy. At po pwedeng ang boses na to ay galing sa isang legacy character na rin ng Resident Evil. Duda ko hindi ito si Hannigan this time kasi ibang-iba yung boses niya. Kaboses niya halos itong anak ng presidente na si Ashley Graham. Kung hindi man si Ashley Graham, maaring boss din ito ng legacy character na si Sherry Birkin. Pinakita nga rin pala yung iconic na pagtutok ng baril ni Leon. Halos hawig na hawig nito yung pagtutok niya ng baril sa Resident Evil 6 announcement din last 2012. And speaking of Uncle Leon himself, ito ang isa sa naimbestigahan ko. Kung mapapansin ninyo, pagbaba nito ni Leon sa kanyang kotse, which was Porsche Cayenne nga daw, sabi ng isang kaangas natin sa comment section. Ka-all black siya, naka-jacket siya na merong feather. Pansin natin na siya ay naka-close glove. Hindi yun winter. Actually, umuulan yun. Hindi ko alam sa preference ng tao, pero ako, di ako mag-gloves pag naulan lang naman. Unless ako ay pasmado or ako ay may tinatagong lihim. Kung papansin ninyo, sa mga shots ni Leon, ay meron siyang madilim na side na parang meron siyang kulay itim dito. Hindi lang ako nakapansin nito, may mga nagko-comment din sa akin. Aside from that, check niya yung mga di umanong symptoms doon nga sa screen. Sinabihan pa nga siya nung nasa kabilang linya, don't do anything stupid. Sabi niya syempre, me never. Based doon sa preview, habang sinasabi niyang me never, ay nilabas niya nga ang kanyang bagong weapon, which is a hatchet, na hindi natin alam na one time lang niya bang gagamitin yan or kasama nga ito sa kanyang inventory. Not to mention, mukhang meron nga siyang naman na dito kay Dr. Salvador sa RE4 dahil meron din siyang hawak ngayon na chainsaw. Pero ito talaga ang pinaka meron na akong duda. Hindi ko alam kung may nakapansin nito, pero kudos sa kapatid ko. Sabi niya sa akin, kuya, panoorin mo uli, ibandang uli at may mapapansin ka. At nang pinanood ko nga, may nakita ako habang nakatagilid siya. Papakita ko sa inyo yung screenshot na ginawa ko. Kung saan ito magilid dito, hindi natin alam kung nandito ba niya ay dumi ng dugo, scar, or kaya naman itong nakaambok banda rito ay eye patch. And remember, a day ago, nag-tweet etong si Koshi Nakanishi kasama ang AI-generated nga na picture ni Leon. At sabi niya, beware daw sa fake news. At sinabi niya, keep an eye on future official information. Knowing Nakanishi, sinabi niya na si Leon daw hindi raw dapat na palaging nasa game kasi dapat daw si Grace ay bagong bida na, kailangan daw ng horror. Pero nakita naman natin na nag-i-exist si Leon sa RE9 ngayon, hindi ba? Iniisip ko, nililihis tayong mga nagdududa sa katotohanan na si Leon indeed ay mabubulag nga at magkakaroon nga ng eye patch later on sa game. Pwede kayong hindi maniwala sa akin. Pero kung totoo ang aking duda, ay isa tayo sa unang nakatuklas ng sekretong ito. Magiging historical to sa mga Pinoy gamers. Naniniwala ako, mga kaangas, dahil sa nakita nating scarring dito, maaaring nabulag nga rin si Leon at sa kanyang mga gloves, there is an 80% chance na siya ay infected ng bagong virus na ito. May haka-haka nga eh. Itong LPs, kung ito man ang pangalan talaga ng virus, ay pinaghalong progenitor virus at
Mutamycete. Kung iisipin mo, ay malaki ang posibilidad. Ang ayoko lang sana maging ending ni Leon sa RE9 ay may masamang mangyari sa kanya like ma-dead shot, magsakripisyo. Kayo mga kaangas, ano ang personal mong observation sa napanood mong trailer ng Resident Evil Requiem? As always, libre kayong magkwento rito. Pag-usapan natin yan, okay? Paano? Sibat na muna ako Mga nanonood ditong hindi ko pa follower, i-follow na ninyo ako. Para naman update kayo palagi sa mga content nating maangas. Let's go!